Well, mga kapopong tahimik umanong nakaalis si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado bago sumikat ang araw nitong Huwebes matapos ang tensyonadong gabi sa loob ng gusali. Kinumpirma ng Malacanang na wala na sa Senate premises ang senador ilang oras matapos ang nangyaring kaguluhan na nagdulot ng matinding usapan sa politika at social media. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa marami kung saan talaga nagtungo ang senador matapos siyang umalis sa compound. Sa mga oras na lumalalim ang gabi noong Miyerkules, napaalerto ang mga empleyado, media personnel at security officers matapos makarinig ng malalakas na tunog mula sa ilang bahagi ng Senado. Dahil dito, agad na naghigpit ng seguridad sa loob ng compound habang pansamantalang nilimitahan ang galaw ng mga tao. Kalaunan, sinabi ng mga autoridad na wala namang napaulat na nasaktan sa insidente pero nanatiling mataas ang tensyon sa paligid ng gusali hanggang madaling araw. Mga kapupong, mas lalong naging sentro ng atensyon si De La Rosa dahil sa isinasagawang proseso ng International Criminal Court. Ilang araw ng laman ng balita ang pananatili ng senador sa Senado matapos umanong tangkaying ihatid ng mga autoridad ang dokumentong konektado sa international investigation. Dahil dito, halos lahat ng kilos ng senador ay mahigpit na sinusubaybayan ng publiko at media. Kumalat din online ang ilang video kung saan makikitang mabilis na gumagalaw si De La Rosa sa loob ng Senado kasama ang ilang security personnel. Marami ring netizens ang nagbahagi ng kani-kanilang opinyon matapos lumabas ang naturang footage. Sa social media, naging trending topic agad ang pangalan ng senador, pati na rin ang usapin tungkol sa International Criminal Court. Dahil sa mga bagong ulat mga kapupong, mas lalong dumami ang haka-haka matapos lumabas ang impormasyon na umanong nakita si Senator Robin Padilla sa Ninoy Aquino International Airport bago mag-umaga. Ayon sa ilang source, posibleng kasama umano ni Padilla si De La Rosa sa airport, bagamat wala pang opisyal na pahayag kung saan tutungo ang senador. Marami tuloy ang nagtatanong kung mananatili ba siya sa Metro Manila o lilipat sa ibang lugar upang makaiwas sa matinding atensyon ng publiko. Sa mga oras na nagpapatuloy ang usapin, ilang senador din ang nagpahayag ng suporta sa Senado bilang independent na institusyon. Ayon sa ilang mambabatas, mahalagang mapanatili ang integridad ng Senado at matiyak na magiging fair ang lahat ng legal na proseso. May ilan ding nanawagan na pairalin ang due process sa gitna ng umiinit na sitwasyon upang maiwasan ang dagdag na tensyon sa politika. Pero mga kapopong, hindi pa agad nagbigay ng temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay ng petisyon ni De La Rosa. Sa halip, inatasan muna ang ilang ahensya ng gobyerno na magbigay ng kanilang paliwanag bago magbigay ng susunod na desisyon ang Korte. Dahil dito, mas lalong tumindi ang interes ng publiko sa magiging direksyon ng kaso. Patuloy namang hati ang opinyon ng publiko tungkol sa isyu. May ilang naniniwalang dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa mga tao sa mundo pagdating sa mga international investigation, habang may iba namang nagsasabing dapat manatiling independent ang bansa sa paghawak ng mga sensitibong kaso. Sa social media at radio programs, maraming Pilipino ang patuloy na nagbibigay ng kani-kanilang pananaw tungkol sa sitwasyon. Matatanda ang ilang buwan ding hindi gaanong naging visible sa publiko si De La Rosa matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa posibleng kaso laban sa kanya. Kaya naman ikinagulat ng marami ang bigla niyang paglabas at pananatili sa Senado nitong linggo. Sa ngayon mga kapupong, nananatiling nakaabang ang publiko sa mga susunod na development mula sa Senado, Malacanang at iba pang ahensya ng gobyerno habang patuloy na sinusubaybayan ng mga eksperto ang bawat galaw sa isa sa pinakamainit na political issue ngayong taon. To update po I'm sorry I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in. Isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment.
So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, OSAA, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po, and I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.